na mahina. Yan ang gagamit nila, yung binili kong bems na yan. Okay. Stop. Wall footing. Pagka nakaangat na yan, hingkada na. Kapag makapagbuhos sila ng wall footing hanggang ang laki nila. Laki po yung mga column na yun. 1, 2, 3. Sisira, hindi katulad ng pinolik. Yung pinolik, 2-3 beses. So, bigyan mo, meron akong tanim ganito sa farm, kaya lang maliit pa. Bigyan na hipon. Siya, pintura na lang. Ano kaya magandang kulay ng pintura? Naglali dito kami. Mga pipe. Tatalas ko na ilaw dito. Dalawa pa yung point dito. Ay, tatlo pati yung doon sa pusya. May re-recommend ko po sa inyo yun. Tapos good morning. You know, parang Mac. Hindi na tayo nakapag-swimming. Hindi na po kami nakapag-swimming. Dapat kagabi nag-swimming kami, kaya lang biglang umulan. Biglang lumamig. Tsaka mababasa doon kami. Nag-swimming kami kagabi. Ayan, paalis na po si parang Mac dahil mayroon pa siyang meeting mamaya. 8:30 pare. Ayan. Maraming salamat kina ate tsaka kina kuya. Ayan, maraming salamat po sa yung owner po dito sa Talugtog Project. Pinag-stay nila tayo dito overnight. Kuya Bobby tsaka kay Ate Liz. Thank you po. Thank you very much. Thank you so much. Palas si paring Mac Lagunilla. Meron po siyang project dito sa malapit. Kaya nakita kami dito kahapon. And then siyempre nag-banding. Hindi na kami umuwi o nag-overnight na po kami dito. May meeting pa raw siya, kaya po maaga pa siyang umalis. Okay. Tayo maya-maya rin po alis tayo dahil pupunta naman tayo ng Pangasinan sa Alcala, Pangasinan. So ayan po mga boss, iwan na po natin sila. So sa Alcala po tayo, Alcala Pangasinan Project. Okay, medyo pangit po yung panahon, maulan. Ayan, umaambon po rito, tsaka sa Pangasinan tinignan ko sa CCTV, umaambon din. Hopefully magpusa ng lumakas. Okay. Ayun na, nandito na po tayo. Welcome to Alcala, Pangasinan. Masama po ang lagay ng panahon, maulan. Update po tayo sa project dito. Ano na ang naging lagay. Ayan, nandito na tayo. Nakakapagtrabaho naman po sila pagka ganyan lang na mahina. Nagagamit nila yung binili kong raincoat. Bim. Bim. Ay mga boss, binaba na yung hito ni Margar. Maubos mo kaya yung gar? Hindi maubos.
Ayan na, nakapagtayo na po sila ng mga poste, and then nag-okay na sila ng wall putting. Ayan, ito dito. Ayan na abang nila para sa mga dowel, para sa CHB. 60 cm ang spacing po ng mga dowel. Ayan, para sa asintado po yan. And then yun na yung wall putting. Ayan yung wall putting, meron siyang gravel bedding. Ayan na, pagka na-asintado na to, and then makata tayo sa plinth beam kung saan po yung ating elevation. Ayan, tambak, flooring. Ayan, papaprepare ko na po yung flooring. Mas maginhawa kasi magtrabaho pagka naka-flooring na. So papauna ko yung flooring. 20 po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 20 column. Ayan, double check lang natin yung ano. Ito, dito muna tayo mga boss, dito sa page na to. Dito muna tayo sa foundation plan. Ayan. Ayan yung ating ito, double check. Halos nandito pa lang kami sa page na yan. Ayan, pag ganyan po yung kanyang orientation. Check ko lang. Okay. Sa aking nakikita, halos okay naman po yung ano, yung mga column. Kailangan po kasi sigurado yan. Pagka naitanim na yan, yun na yun. Pwede tayo na magdagdag masunggyang kaya kay Lunes. Ha? Labor. O itang nga mo na mo igay. Ikatuha mo. Ay ikatuha mo. Tata oh. Ano ta? Ayos lang ta. Ayos lang. Mahirap yata yung... Oo, masarap yung kinata. Dalawa yung chipping gun na dinala ko dito. Ayan, dalawa rin sumuko. Sumuko po mga boss sa, sa tigas ng tibagin. Kaya kailangan kong tumingin ng chipping gun o demolition hammer. Medyo ano na rin po kasi yun. Medyo gamit na rin yung mga chipping gun na na dinala ko dito. Tulad niya no. Wall putting. Pagka yan lang ito lang naman po yung mahirap sa construction. Yung pagka foundation. Pagka nakaangat na yan, sintada na. Medyo maginhawa na. Pwede silang dagdagan dito. Next week, magdadagdag na tayo ng manpower po dito. Dahil na nakapag-ukay na sila, baka makapagbuo sila ng wall putting hanggang Sabado. So pwede na mag-asinta, yung iba nag-aasinta. And then tapos pagka naasinta, beam. Tapos i-prepare natin yung flooring para maginhawa pong magtrabaho. Tapos order na ako ng hollow blocks. Ang elevation pala namin simula dun sa main road mga boss sa 0.75 meters ang elevation niya. Ang kanyang taas dito sa kalsada. Ito mataas po yung kalsada na to. Halos yung dito sa may street dito tsaka doon mababa. So ito yung pinakamataas. Tsaka kagandahan po dito, may proper drainage po dyan. Malaki po yung drainage dito sa may harapan. So sa
storm drainage, hindi na tayo mahihirapan dyan. Siyempre dyan tatakbo yung ano, yung storm drainage. Ilan sila dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sila dito. So by Monday pwede na tayong magdagdag pa. Umorder ako last week, dalawang mini dam na buhangin, tapos dalawa nito. Alas maubos na. So order pa ulit tayo ngayon. Anta, nakita mo? Labas mo nga, tingnan ko. Iyan nyo, dahil uwi ko yung ano na yan, lagayan na yan. Pakulang mo doon sa ukay, pauli mo kay Margar. Uwi ko to dahil wala akong lagayan ng isda ron. Yan o. Garo? Gary, lagay mo na sa ano? Lagay mo sa ukay. Maro! Mar, lagay mo sa ano? Ayaw mo. Ayan eh. Ito na rin po yung mga forma na gagamitin namin. Plastic board po ito. Galing ko pong Lubao project to. Napakalaking tulong po nito. Hindi siya basta-basta nasisira, hindi katulad ng pinolik. Yung pinolik 2-3 beses wala na. Hindi katulad nun. Yun, nakatapos na ng project yun. Hanggang ngayon, naidala pa natin dito sa project. One of these days bibili pa po ako nun. Kukuha pa ako ng plastic board. Bigyan mo kami kahit mga 1 month pa sanang hindi umulan para makakangat po ito. Dito yung ano, may pintuan po dito, sliding door dito sa area na to. Ang daming bunga itong kamyas. Kukuha tayo. Kuha ko. Uwi ko, magkaan tayo sinigang na hipon sa kamyas. Dami oh. Nalalaglag lang ng mga kamyas dito. Meron akong tanim ganito sa farm, kaya lang maliit pa. Dito libre lang oh. Dami. Bunga. Sinigang na hipon. Pwede rin yung hito, sinigang sa kamyas.
Eh, para masarap oh. Ito, sigang sa kamyas. Ayan, buti maganda yung panahon. Sana hindi lumakas yung ulan, no, Gar? Oo, yun. Ganyan-ganyan lang, okay lang eh. Hindi lang pag ganyan lang. Panahon. Ayan, mga boss, iwan na natin sila. Bago pala nadaan muna ako sa hardware. Order pa ako ng tigda dalawa pa. Dalawang graba, dalawang buhangin. Tapos sa CHB. Order na ako ng 500, 200 pa lang yung tinideliver nila. So, papalo up ko ngayon. And then order pa ako ng 500 para 1,000. Para total of 1,000 CSB na yung ordering ko. So, iwan na natin sila. Marami pa naman silang bakal tsaka semento. Wala na ako nakalimutan. Wala na eh. One eternity later. Ayan na, nandito na po tayo sa bahay. Touchdown. Ay mga boss, eto na. Ito na po siya. Ayan yung ilalim, halos sa 40%, 60% na yung sa ibaba. Tapos kompleto na rin yung yung pong tiles pala dito, tiles halos makompleto na. Tapos sa likod, tapos na rin yung plastering sa likod, so pwede na pong i-waterproofing yun. Ayan na siya, pintura na lang. Ano kaya magandang kulay ng pintura dito? Ang ibaba po na to, yan yung ibaba na yan, stucco finish po yung bala ko dyan. Tsaka yung sa taas na wall doon, stucco. Ayan, combination siya ng black and then wood look na parang nara. Tapos stucco. Naklado dito ko na mga pipe. Naputol po yung video kanina. Nalobat po itong camera, yung ating gamit ng camera. So yun, update tayo. Naklading na po ito. Ay, naklading na, framing na po ito. Ayun, pinatambol ko yung sa pwesto ng mga sanitary. And tapos kung natatandaan niyo, bago po ako umalis, inano ko po ito, niligtest ko or tinubigan ko sa taas. So ilang araw kahapon, so maghapon na po siya kahapon. Ayan, wala naman po siyang naging leak. Ito yung tuyo. Walang bakat na tumutulo siya. Ayan. So tara, balik tayo sa taas. Silipin natin para ma-drain ko na. Chinyarge ko lang tong camera. And then abang chinyarge ko, inayos ko yung mga sirang gamit. Ayan, tapos mamaya, kung wala pa akong gagawin, lalagay ko ng ilaw dito. Dalawa po yung dito. Ay, tatlo pati yung doon sa gilid doon. So ayan. Maliit lang yan pero maliwanag. Ayan yung kanyang liwanag. 5 watts. And then ito na yung ayan. Ayan po siya. Tubig pa rin. Hindi nabawasan yung nilagay ko kahapon. So i-drain ko na siya. So ready for tiles installation na to. Tsaka sa kabila. Tapos bukas baka simulan na po nilang mag-tiles dito dahil tapos na rin yung sa baba. Ayos. No leak. Ayan. Ayan po yung waterproofing na nilagay ko. Ano lang po yan? 2 coats. 2 coats na waterproofing. Power mix ng Bostik ang ginamit ko.
Yan, kung gusto nyo mag waterproofing, may recommend ko po sa inyo yun. Tapos dito gagamitin din po natin ng waterproofing yun. Ayun, inumpisa na rin pala ni Sanaboy na mag-epoxy rito sa mga construction joint. Yan, lalagyan po ng epoxy yan. Tapos mesh tape para ano siya, matatag, hindi siya mag-crack pagka meron siyang mesh tape. Di tulad ng epoxy lang, possible pagka minsan mainit or umulan tapos mainit, possible po na pwede siyang mag-crack. So kailangan meron siyang mesh tape din. Ayan, waterproofing din po to para maiwasan din tumulo dahil itatiles din po yan. Ang tatag niya, oh, napakatibay. Wala siyang wala siyang alog, lalo na din dito. Ayan, para siyang mga boss sa slab. Tatag 2x6 ang ginamit ko po dyan sa ilalim. Tapos sa 12 inches yung spacing. Yan yung spacing lang nyo. Alas yun lang po yung spacing nyo, 2x6. Okay, i-drain ko na lang to. Then naglalagay akong ilaw. So ayan mga boss, dito ko na po tatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat.